Sound check. Sound check. Sound check. And I just want to be where you are. In your dwelling place forever. Take me to the place where you are. 'Cause I just want to be. I just want to be with you. I just want to be. I just want to be with you. How great. There's no other name. Sound check. Sound check. Praise one. There's no other name. Sound check. By which we can be saved. There is no other name. So we worship you, our King, and give you everything. There is none like you, Creator of the sky, bright and morning star. Shine into our life. There is none like you, beginning the end. All-consuming fire, ignite our hearts again. There's no other love like Jesus. There's no other friend so true. No other hand of grace. No other hiding place. You're the Lamb of sacrifice, the glory of our life. There is none like you, Creator of the sky, bright and morning star. Shine into our life. There is none like you, beginning and the end. All-consuming fire, ignite our hearts again.
grass withered and the snow is falling down. Warm by the fire, love being by her when there's no one else around. And I'm Good morning po sa bawat isa. Magsisimula na po ang ating pananambahan. Sa ating pong panimula, inaanyayahan ko po na tayo ay tumayo. Para sa tawag na pagsamba, sabi sa awit 86 verses 9 to 10 says, ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo at magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong pangalan. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila na anumang gawin ay kamangha-mangha. Sa oras po nito, sa ating pong paninimula, tayo po ay dadako sa congregational prayer. Right now, let's take this time to pray sa ating bansa po na patuloy nating ipanalangin, most especially yung COVID. Dahil alam po natin na may bagong klaseng COVID na, tapos medyo dumadami yung COVID cases sa ibang lugar or sa ibang bansa. So let's take this time na ipanalangin po natin yung itong pandemic na ito. Let's all pray. I'm falling. Don't look at me. I'm falling in love with you. I know you're enjoying this so much. We're going to do it again. I'm falling. Oh, I'm falling. Yeah, I'm falling in love with you. In love with you. In love with you. Oh, baby. With you. God make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way. He will be my God. Hold me closely to his side. Let's pray. Aming Diyos na higit na may pangyarihan sa lahat, aming Ama, patuloy po namin kayong pinupuri, pinapasalamatan, Panginoon, sa umagang ito na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat, Lord, sa pagkakataon na ito na kami po ay makakasamba sa iyo, makakarinig na inyong salita. Lord, sa oras po ito, wala po akong ibang ninanais, Panginoon, na ikaw po yung patuloy na maranasan namin, Panginoon, sa oras na ito. And Lord, right now, as we pray, ito na experience ng buong mundo, itong pandemic, Panginoon, ng COVID-19. Lord, we pray, God, na ikaw po yung patuloy na magbigay ng kagalingan, Panginoon, sa lahat na may karamdaman na sakit na ito. And we also pray for our health workers, to our frontliners, to our government, God. We pray that may you always protect them, and dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo silang gabayan at ilayo, Panginoon, sa anumang sakit. Again, Lord, maraming salamat po sa oras pa ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Manatili po tayo sa diwa ng pananalangin. At patuloy po nating ilaan ang sandaling ito sa atin pong pananalangin. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Thank you, Jesus. Blessed be your name, Lord. Aming Ama, nagpapasalamat po kami sa araw na ito na once again we have this opportunity
to worship you here right now, Lord. May pagkakataon na kami para magsama-sama. At tunay nga, Panginoon, na magkaisa para po sa pagpupuri at pagsamba po sa inyo. At panalangin ko po na sa sandaling ito, Panginoon, na magagawa po namin na isa-isang tabi, anuman po ang aming mga alalahanin, itong mga nakalipas na mga araw, anuman po ang aming mga pinagdadaanan, anuman po, Panginoon, ang pinahintulot niyo po na maranasan ng bawat isa sa mga nakalipas na mga araw o sa nakalipas na isang linggo. We pray, Lord, that you would help us set aside these things even sa moment na ito, Panginoon, so that, Lord, ang amin pong mga puso, ang aming mga kaisipan ay totoo pong maiugnay namin sa inyo, maituon namin sa inyo, Panginoon, at kilalanin namin na sa sandaling ito, kayo po ay sovereign, kayo po, Panginoon, ay nakaluklok sa inyong trono, at anuman po ang pinapahintulot ninyo na maranasan namin, ay hindi po kayo nararatel, Panginoon. You're always in control. And so, Lord, right now, we pray that you would enable us, O God, to be still in your presence, O God, and enjoy, Panginoon, this moment with you as we worship you together as a church. Lord, kung meron po kaming mga karumihan na nakikita kayo, mga bagay na hindi po nagiging karapat-dapat sa amin, upang kami po ay malayang makasamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan, hinihiling po namin, Panginoon, ang inyo pong paglilinis at kinikilala namin ang ginawa ni Jesus para po sa amin, ang kanyang sakripisyo sa krus na sapat po para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Sapat ito para kami mahugasan sa lahat ng aming pong karumihan. At ito po ang aming pagtitiwala sa umagang ito, Panginoon, na sa amin pong sama-samang pagsamba sa inyo ngayong umaga, magiging karapat-dapat po kami hindi dahil sa aming mga sariling katwiran at kabanalan, kundi dahil lamang sa dugo ng aming Panginoong Yesus, na siyang naghuhugas ng lahat ng aming mga kasalanan at mga karumihan. Kaya nga po, hayaan nyo na magkaroon kami ng kapanatagan sa inyo pong presensya sa umagang ito, Panginoon. At maging isang sariwang karanasan para po sa amin, ang inyong presensya na makakasama po namin sa amin pong pagsamba. Sa sandaling ito, Panginoon, pahintulutan niyo po na kami po ay sama-sama ring dumalangin para po sa mga leaders ng amin pong bansa. Una po sa lahat, ang amin pong presidente. Iadalangin po namin, O Diyos, na patuloy niyo po siyang patnubayan, Panginoon, lalo na po na sa panahon ngayon, ang amin pong bansa ay humaharap, Panginoon, sa mga mahalaga at mga kritikal na sitwasyon, Panginoon, na kailangan po nila ng wisdom sa pagharap sa mga bagay na ito. Lord, we pray na kayo po ang siyang magbibigay ng wisdom sa amin pong presidente, maging sa kanyang mga cabinet members, Lord, men and women in Congress, at maging sa lahat ng branches ng amin pong government, Panginoon. We pray, Lord, na kayo po ang siyang sasama sa kanila, especially sa panahon na ito, Panginoon. We are living in a dangerous and uncertain world, Panginoon, but we know that you are sovereign, Lord, as we have already declared it. And Lord, we pray that your kingdom would come and that your will be done on earth as it is in heaven. Lord, we are also praying, Lord, para po sa aming lungsod na ito ng Muntinlupa. Papasalamat kami sa lahat po ng mga nangyayari, ng mga magagandang bagay, Panginoon, sa gitna po ng pandemya sa lungsod na ito. Salamat po sa aming mga local leaders, Panginoon, sa pangunguna ng aming Mayor, Fresnedi. Salamat po sa wisdom na binibigay niyo po sa Kanya, maging sa Kanyang mga kasama, Panginoon, sa konseho, at sa lahat ng mga namumuno sa lungsod na ito, Panginoon. Salamat na hindi lamang po na i-deliver ang mga basic needs ng mga tao, Panginoon, kundi totoo po na nararamdaman nila yung malasakit ng mga tagapamuno ng lungsod na ito, Panginoon. At ibinibigay po nila ang higit pa, Panginoon, sa mga basic services na kailangan ng mga mamamayan sa lungsod na ito. Alam namin, hindi po madali ang kanila pong tungkulin, hindi po madali ang kanila pong mga kinakaharap araw-araw. Sila rin po ay may mga mahalagang desisyon na kailangan po ninyong patnubayan. Kaya naman, sa inyo po namin sila itinatagubilin, Panginoon, mula po sa aming Mayor, that you would always, Lord, fill them with wisdom and understanding, Panginoon,
with discernment, Panginoon, sa lahat ng mga nangyayari. And that you would also protect them, Lord, sa anuman pong harm, hindi lamang sa threat, Panginoon, ng infection, kundi sa lahat ng bagay na maaari pong makapigil sa kanila, sa kanilang ginagawang paglilingkod dito po sa lungsod na ito. Lord, pinapanalangin din namin ang mga mamamayan. Patuloy po kami na magkaisa sa pagsunod, sa order, Panginoon, na kailangan po sa lungsod na ito upang patuloy po kami, Panginoon, na makalaya dito po sa pang-aalipin ng pandemya na ngayon po ay nararanasan hindi lamang ng lungsod, hindi lamang ng bansa, kundi maging ng buong mundo. So Lord, we commit them to you. Alam namin na higit kanino man, Panginoon, sa inyo sila dapat kumapit, Panginoon, at kayo ang kanilang kailangan sa kanila pong mga tungkulin na ginagampanan. And so, Lord, we are also praying maging sa amin pong church, Panginoon, sa aming mga leaders sa JGSCM. Lord, may mga bagong plano, may mga programa na na-finalize, Panginoon, para i-carry out sa taong ito ng 2021, Lord. But we need to know your guidance, Panginoon, your direction for us as a church. And we want to be faithful, Panginoon, dito po sa sacred trust na inyo pong ibinigay sa amin. And we know, Lord, na you have given us not only this privilege, Lord, but even this awesome responsibility na bilang mga leaders ng church na ito, Panginoon, ay maging faithful sa inyo pong direction, sa inyo pong plano, Panginoon, for this church, Lord, especially, Lord, sa mga tao na dinadala niyo po sa church na ito. And so, Lord, sa inyo po namin itinatalaga ang amin pong mga leaders sa church na ito. And even ang amin pong mga members, Panginoon, Lord, sa mga hindi po namin nakakasama at hindi po nakakapunta dito para sa aming physical gathering, sa mga tao na maaaring nag-aantabay at umaasa doon sa mga online services, Lord, dinadalangin po namin na kayo rin po ang siyang patuloy na kikilos sa kanila at mangungusap sa kanila, Panginoon. At sa gitna, Panginoon, ng mga limitasyon na meron kami, hayaan po ninyo na maranasan pa rin po nila ang inyong presensya. At patuloy, Panginoon, ang inyong direksyon sa buhay nila, ang patuloy po nilang maranasan at masundan, Panginoon. Patuloy po na kayo ang siyang mabigyan ng kaluguran, Panginoon, ng bawat isa sa amin sa iglesyang ito, Panginoon. And Lord, inihiling din po namin na patuloy niyo pong ituro sa amin ang mga bagay na kailangan po namin gawin. Maaaring mga bagay na hindi pa po namin nagagawa, subalit kailangan, Panginoon. Lord, i-enlighten niyo po ang aming mga mata. Hayaan niyo po na makita namin, Panginoon, kung papaano namin may establish ang bawat isa sa pananampalataya sa mapanghamong panahon na ito, Panginoon, na amin pong pinagdadaanan. At sa lahat ng ito, Panginoon, sa inyo lamang po kami umaasa, Panginoon, ang inyo pong kapangyarihan, ang siya po naming hinihiling, na inyo pong iparanas sa amin, Panginoon, at nawa, Panginoon, ay tunay nga po na sa lahat ng bagay, kayo lamang ang siya po naming mabigyan ng kaluwalhatian. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan. Ibinibigay po namin sa inyo ang lahat ng kadakilaan. Panginoon, maitaas kayo, maluwalhati po kayo. Ito po ang aking dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 So magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin. And thank you for showing up this morning. Di ko alam sino po sa inyo ang naririto for the first time sa atin pong physical gathering. Pwede pong pakitaas ang kamay? O, lahat ng naririto ay nandito na rin ng mga previous Sundays. Praise God. So ito po yung napakalaking pribilehiyo para sa atin, no po, na magkasama-sama sa atin pong physical gathering. Okay, so ngayon pong buwan na ito, kagaya siguro ng alam na po nating lahat, ay inadapt po natin yung tema po ng PBS, Philippine Bible Society, dahil ngayon po ay Bible Month, no? At ang atin pong tema for this month ay God's Word Restores. Yan, God's Word Restores. And siyempre, ang emphasis po natin ay yung kahalagahan po ng salita ng atin pong Panginoon. And for this morning, sa atin pong
gagawing pag-aaral, nais ko po na basahin po natin ang awit, kabanatang 119, Psalm 119. Babasahin po natin yung verse 97 hanggang verse 104. And kung okay lang po sa inyo, iniimbitahan ko po kayo na muling tumayo as we read the Word of God together. Mula po sa verse 97 ng Psalm 119, babasahin ko po sa ESV at ang sabi po dito, starting with verse 97, "Oh, how I love your law! It is my meditation all the day. Your commandment makes me wiser than my enemies, for it is ever with me. I have more understanding than all my teachers, for your testimonies are my meditation. I understand more than the aged, for I keep your precepts. I hold back my feet from every evil way, in order to keep your word. I do not turn aside from your rules, for you have taught me. How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth." And verse 104, "Through your precepts I get understanding, therefore I hate every false way." Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Maaari na po kayong makaupo ulit. Marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Okay, so siguro alam po natin na unique ito pong Psalm 119. Hindi lamang po dahil sa ito po ang pinakamahabang chapter in the whole Bible. It consists of 176 verses. Napakaraming mga verses nitong 119 ng Book of Psalms. But not only that, ito po ay divided into 22 sections. At yung bawat isang section po ng Psalm 119 ay nagsisimula po sa Hebrew alphabet. Meron po kasing 22 letters ang Hebrew alphabet at yun pong 22 sections of 8 verses, ito pong Psalm 119 ay iniugnay po doon sa Hebrew alphabet. No? At ito pong binasa po natin ay isang section na pang 13th, doon po sa Hebrew alphabet. At ito po yung ginawang ganitong structure para magsilbing isang mnemonic device nang sa ganon madali pong ma-memorize yung salita ng Panginoon, no? Para to aid the memory. Kasi nga po, practice po nila na isaulo ang mga salita ng Panginoon, no? So, kaya nga po, hinati-hati sa 22 sections with 8 verses each, patterned after doon sa Hebrew alphabet, at itong binasa natin, number 13, doon po sa Hebrew alphabet na yon. Yung pong Psalm 119, verse 97 hanggang 104. Okay, so ganun po ka-unique ito. Pero kung titingnan po natin, itong buong Psalm 119, yung buong 176 verses nito, cyclically, makikita po natin yung word na statutes, rules, teachings, Word of God, no? Ito po yung paikot-ikot na sinasabi ho dito, law of God, no? Mapapansin ho natin na ito yung palaging binabanggit, and this chapter is all about the Word of God. Salita ng Diyos po yung binabanggit ho dito, at paulit-ulit po yung mga salitang yon na nangangahulugan lamang ng iisang bagay, at yun po ay ang salita ng atin pong Panginoon. Now, ang pag-aaral po natin ngayon ay pinamagatan po natin na benefits from loving God's Word. At kung mapapansin nga ho natin, no, na ito pong psalmist exclaims in joyful exuberance his love for God's Word. Dito po sa verse 97, ng unang verse po sa section na ito, sinabi po doon ng psalmist, "Oh, how I love your law. It is my meditation all the day." Oh, how I love your law. Ganun po niya sinimulan ito pong section na ito, no? And for us, ano po ba itong law na binabanggit po nitong psalmist na ito? This is no other than the Bible. This is the Word of God. This is the law of God for us. Now, tayo po, ano po ba ang damdamin natin sa salita ng Diyos? Yung psalmist, talagang very joyful siya. Very exuberant po siya sa pagdideclare na mahal niya ang salita ng atin pong Panginoon. At
pinapatunayan po niya yung pagmamahal niya dito sa salita ng Panginoon. Sabi niya, it is my meditation all the day. Hindi lamang niya basta sinasabi, oh, how I love your law, but to prove that he really loves the law of God. Sabi niya, it is my meditation all the day. Yung pagmamahal po sa salita ng Diyos ay napapatunayan kung tayo po ay merong discipline to meditate on it. Gaano ho natin kamahal ang salita ng ating pong Panginoon? No? Yung psalmist, alam niya, ang salita ng Diyos ay napakahalaga. Kung titingnan nga po natin, yung the whole book of Psalms, paulit-ulitin po yung sinasabi tungkol sa salita ng Panginoon at sinasabi ho dyan, it is firmly established in the heavens. No? Ang salita ng Panginoon ay pure. Ang salita ng Panginoon ay talagang kapaki-pakinabang. It is eternal. But this is not only eternal, this is also practical and this is personal. Kaya nga kahit po dito sa Psalm 119, yun pong pronoun na I, me, you, paulit-ulit din po yan, na nagpapakita lamang po sa atin na itong salita ng Diyos na ito, of course, for us, ito po yun, yung Bible na hawak-hawak po natin, na binabasa po natin, ay hindi lamang po ito eternal, hindi lamang po ito firmly established in the heavens. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo, heaven and earth will pass away, but my word will remain the same. Di ba? Pero hindi lamang ganon, ito rin po ay practical at ito rin po ay personal. Ito po ay para sa atin at ito po yung nararamdaman, ito pong psalmist na ito. Kaya sinasabi niya, oh, how I love your law. This eternal word, this firmly established word, this pure word of God is also personal for me and this brings benefit in my life. Kaya sabi niya, how I love this and how I meditate on this all the day. Yung pagmamahal niya rito ay talagang kanyang pinapakita at pinapatunayan sa pamamagitan ng kanyang pananabik at disiplina sa pagme-meditate, pagbubulay-bulay o pagdidili-dili dito po sa salita ng Panginoon. Alam niyo, hindi daw po ang dapat nating nararamdaman sa salita ng atin pong Panginoon. Hindi lamang ho tayo naniniwala rito, hindi lamang ho natin sinasabing tinatanggap natin ito bilang salita ng Diyos, kundi marunong ho tayo na mag-meditate. Hindi lamang tayo umaasa doon sa mga nagpa-pop up sa ating mga cellphone everyday na mga verses at parang yun na yung meditation natin. Hindi ho ganun eh. Ito pong psalmist, talagang sabi niya, all the day, ito yung meditation ko dahil mahal ko ang salita ng Panginoon. It brings me so much benefits. No? At yung pananabik na yon ang dapat din pong nararanasan natin bilang mga mananampalataya. Nag-start po tayo ng bagong taon and usually, marami pong mga Christians kung hindi man ginagawa ang New Year's resolution, diba, ay kaisipan ho nila na bawat taon mabasa ko ang salita ng Panginoon from cover to cover. Since you became a Christian, have you read the Bible in its entirety, from cover to cover, from Genesis to Revelation? Tanungin nga po natin ang ating mga sarili. How many times have you read the Bible from cover to cover, from Genesis to Revelation? Alam niyo, meron po tayong good chance ngayon pong taon na ito para magawa po yung bagay na yon. And kung tayo po ay nag-spend ng time in reading the Word of God, in meditating on the Word of God, that is a proof na mahal nga po natin ang salita ng Panginoon. Na totoo yung sinasabi natin, we believe dito sa salita ng atin pong Panginoon. Sabi nga po ni Peter sa 1 Peter chapter 2 verses 2 and 3, like newborn infants, long for the pure spiritual milk. Ano po tinutukoy niya doon? God's Word, that by it you may grow up into salvation if indeed you have tasted that the Lord is good. Have you tasted that the Lord is good? Have you experienced His salvation? Natanggap niyo na ba yung kanyang kaligtasan? Have you been converted by the Word of God? Totoo ba? Are we genuinely Christians? Are we genuinely saved? Ang sabi ho dito ni Peter, then, meron tayong spiritual life. At tayo ay parang mga bata na nagki-crave, naglulong for milk. Wala hong ibang pagkain ang isang sanggol maliban sa gatas, hindi ho ba? At alam mo natin, ang isang bata dahil meron siyang buhay, nakakaramdam siya ng gutom. At kapag nagugutom siya, umiiyak ang isang bata.
Ang magulang, alam na kapag ang bata ay umiyak. Nagugutom yan. Usually, ganon, di ba? Kapag ang bata ay umiyak, nakakaramdam ng gutom. Tayo ba? Nakakaramdam ng gutom to the point na parang gusto nating umiyak na makabasa ng salita ng Panginoon. Yung sinasabi ni Peter dito na kagaya ng bata, parang ikaw ay naglolong for the spiritual milk, which is the Word of God. At sinasabi ho niya na ganun daw po natin ito panabikan. Hindi tayo hihinto kagaya ng isang sanggol hanggang hindi ho natin nakakamtan yung kabusugan mula dun sa salita ng Diyos na atin pong pinananabikan. Nagigets po ba natin? Naintindihan po ba natin? So, meron ho ba tayong ganung nararamdaman? If we are genuinely Christians, and if we have tasted the Word of God, ganun daw po dapat ang ating nararamdaman. Kagaya ng isang bata, hindi lamang yan iiyak kapag nagugutom. Alam nyo, kahit anong gawin nyo sa bata, lehe-lehen man natin yan, di ba? Laru-laruin man natin yan. Hindi ho yan hihinto sa kakaiyak hanggang hindi ho yan napapainom ng gatas. Dahil gutom. Dapat magkaroon daw po tayo ng ganong klase ng damdamin. Pagkagutom sa salita ng Diyos na hindi tayo hihinto kagaya ng isang sanggol, na hindi ho tayo nabubusog nito. No? Lalo na nga na alam natin at naranasan natin na ang Diyos ay mabuti. It is our experience as genuine Christians na ang Diyos natin ay mabuti. And therefore, there should be longing in our hearts for the Word of God. This is the pure milk that would satisfy our souls. Sabi po sa Joshua chapter 1 verse 8, "This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate," kagaya ni sinasabi ng Psalmist, I meditate on it all the day. Sabi dito ng Panginoon, meditate on it day and night. Para ano? Why do you have to meditate the Word of God? Para maging scholar ka? Para maging knowledgeable ka? Para gumaling ka? At kung may makikipagdebate sa iyo, ay kayang-kaya mong sagutin? Hindi ho. Ang sabi ho dito, so that you may be careful to do according to all that is written in it. Yun po yung purpose kung bakit po tayo dapat maging kumbaga, nananabik sa salita ng Diyos and minimeditate po natin ito, hindi para maging mahusay mentally, hindi lamang para mapuno tayo ng information sa atin pong mga kaisipan, kundi sabi dito, that we may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. You will have good success. Alam nyo, we should believe na ang salita ng Diyos brings benefits to us. Higit sa mga benepisyo na pwede ho nating makamtan dito sa mundong ito. Madalas, naghahanap tayo ng mga benepisyo dito sa mundo, di ba? Kahit nga dun sa SAP, gustong-gusto natin yung mga ganyang klase ng benepisyo ngayong pandemic. Any benefit that we can get, at alam natin, entitled tayo for that benefit, nananabik ko tayo na mapasa atin ho yun, kasi benefit ho ito. Pero alam niyo po ba yung benefit na ibibigay ng salita ng Diyos ay higit sa anumang benefit na maaaring ibigay ng mundong ito. And so, what are the benefits from loving God's Word? Kung mamahalin lamang natin ang salita ng Diyos, ano po ba yung mga benefits na maaari ho nating makuha? Ang una, sinasabi ho ng Psalmist, dito sa binasa natin, intellectual benefit. Intellectual benefit. Dito po sa verses 98 hanggang 100, basahin ko lamang po ulit. No? Your commandments makes me wiser than my enemies, for it is ever with me. I have more understanding than all my teachers, for your testimonies are my meditation. I understand more than the aged, for I keep your precepts. So may tatlong entities po na binabanggit po dito, no? Enemies, teachers, and the aged. No? Sinasabi niya, higit ako sa kanino mang mga taong ito, because I have loved your law, your word. Your commandment makes me wiser than my enemies. No? Hindi tayo pwede mapaglalangan ng mga kaaway, hindi tayo pwede mapaglalangan ni Satanas kung tayo po ay knowledgeable dito po sa salita ng atin pong Panginoon. No? Sabi niya, higit yung aking kaalaman kahit sa aking mga teachers. And this is of course not a disrespect dun po sa office of teachers, kundi ang sinasabi lamang po ng Psalmist dito, no?
And he may be referring doon sa mga teachers of the law who had simply become so numb. Naging manhid na doon sa mga routines ng pagtuturo, and they no longer felt yung pong passion and commitment na nararanasan po itong psalmist na ito sa salita ng Panginoon. Pero sinasabi ng psalmist, because I love your law, I have more understanding than my teachers. I am more knowledgeable than my teachers. Napakahalaga po ng experience. Kaya nga binabanggit po dito yung the aged, yung mga matatanda. Dahil sila ay, kumbaga, marami ng pinagdaanan dito sa mundong ito. At sinasabi nga ng iba, experience is the best teacher. No? Pero sabi ng psalmist, no, I am more wise, I have more understanding than the aged. Yung mga tao na punong-puno ng mga karanasan sa buhay, simply because I love God's law. No? Bakit po? Dito sa verse 102, kung titingnan natin, I do not turn aside from your rules, for you have taught me. It is God Himself who taught him. Ang Diyos mismo yung nagturo sa kanya. May gagaling pa ba sa Diyos? Kaya nga, ito pong pagbanggit niya dito sa tatlong entities na ito, enemies, teachers, the aged, no? Hindi ho ito pagpapakita niyo yung psalmist ay braggart or kaya naman ay, alam niyo, ego-driven na parang napakayabang niya na ako, ang galing-galing ko. Hindi ho ganun eh. He is simply stating the fact that because of his love for the law of God, that because it is his meditation, tinuruan siya ng Diyos. Sabi niya dito, you have taught me. Ang Diyos mismo ang nagturo sa kanya. And therefore, higit ang kanyang kaalaman kaysa kanino. Dahil ang Diyos ang nagtuturo sa kanya. He has discerned the will of God because of his love for the Word of God. His mind is renewed by the Word of God. Kumbaga, he has come to know that which is good, that which is pleasing, that which is perfect will of God. Nagkaroon ng transformation sa kanya pong mind at ito po yung benefit ng loving God's Word. Kung mahal po natin ang salita ng Panginoon, alam niyo, yun po yung ating mararanasan. No? Paano po ba? How loving God's Word brings intellectual benefit sa atin? Nagkakaroon po kasi ng una sa lahat, illumination sa ating pong mga kaisipan. Yung binubuksan po ng Diyos ang ating mga kaisipan, inaalis po niya yung ating mga pagkabulag. Ang Banal na Espiritu ay naglalagay ng liwanag sa ating mga kaisipan, nagkakaroon po ng enlightening. At naiintindihan po natin, nadidiscern po natin yung kalooban ng Panginoon para sa buhay natin na siyang pinakamahalagang knowledge na pwede po nating makamtan sa buhay na ito. Not only that, nagkakaroon po ng inclination of the will. We embrace and love the truth so that hindi lamang po natin ito, hindi lamang tayo nagkakaroon ng tenga para ito ay pakinggan, kundi tayo rin po ay nagkakaroon ng puso para ito ay unawain at nagkakaroon din po tayo ng pagnanais na ito po ay ating isapamuhay. Yun po, kaya nagkakaroon tayo ng benefit, no? When we love God's Word. Ang sabi nga po sa Jeremiah 31 verse 3, sabi ng Panginoon, I will put my law within them and I will write it on their hearts. So, nagkakaroon talaga ng transformation dun sa isang tao na nagkakaroon ng damdamin ng pagmamahal para sa salita ng atin pong Panginoon. So, the Word of God makes us wise by equipping us to know and understand that which is right. It transforms our minds. And we are able to know what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. At sinasabi po yan ni Paul sa Romans chapter 12, na dapat maging ganyan ang atin pong kaisipan. No? If we are really to worship the Lord, sabi sa Romans chapter 12, then we have, kumbaga, to be transformed by the renewing of our minds, that we may know what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Pangalawa po na benefit ng pagmamahal sa salita ng Diyos ay yung pong moral benefit. At yan po yung sinasabi ng psalmist dito po sa verses 101 and 102. Again, babasahin po natin, I hold back my feet from every evil way in order to keep your word. I do not turn aside from your rules, for you have taught me. So, hindi lamang po ini-equip tayo ng salita ng Diyos, no, to know what is right, but also to do what is right, so that both our doctrines and our practice or behavior become right. Sabi po sa 2 Timothy chapter 3, verse 16, all Scripture is breathed out by God and profitable. Yan po natin ito, ano?
profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Yan po yung sinasabi sa atin. Merong moral benefit ang pagmamahal natin sa salita ng atin pong Panginoon, no? Love for God's Word empowers us to do what is right. Sabi nga, isa pang portion dito po sa Psalms, paano raw ba makikip ng isang young man yung kanyang way pure, yung kanyang mga gawi na puro. Sabi niya sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. That's the only way we can keep our way pure. So, meron pong moral benefit at ini-empower tayo ng Panginoon na gawin kung ano po ang mabuti. Okay? And also, love for God's Word results in a sanctified life. Hindi po sinasabing perfect life, but sanctified life. And yung sanctification, nangangahulugan po yan ng commitment natin for holy living. Maaari ho ba tayong maging perfect sa buhay na ito? I don't think so. Wala akong magiging perfect sa atin dito. Pero can we be committed to holy living? Can we be sanctified sa buhay na ito? Opo, at yan po sinasabing benefit. Ito pong salita ng Diyos. We can have moral benefit of sanctification. Yun pong buhay po natin ay talaga namang ma-commit natin for holy living. And the psalmist purposes in his heart to live for God. At ang sabi niya, he refrained from evil ways. So, he took the knowledge of God and applied it to himself. Kumbaga, hindi lamang niya ito inilagay sa kanyang isipan, kundi talagang plinano niya na ito po ay kanyang isabuhay. At yan po yung nagagawa ng salita ng Panginoon sa atin. It will keep our life pure. Ang dami mga temptations. Hindi ko alam kung ano ang mga moral temptation ng mga age group na kagaya po sa inyo, no? Pero lahat po tayong may mga moral temptations and we can fall morally. At hindi po yun yung nais ng Panginoon sa atin. And minsan, yung pong temptation ay very strong na napakahirap po na i-resist ito and we fail morally speaking. Paano natin maiiwasan yung mga bagay na yan? Sinasabi diyan, mahalin natin ang salita ng Panginoon. Hindi lamang natin ito alamin, kundi isapuso natin at maging handa tayo na isabuhay. Hayaan po natin na isanctify ng Diyos ang buhay natin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ito rin naman po yung naging prayer ni Jesus Christ, di ba? Kung titingnan po natin yung content ng Kanyang high priestly prayer sa John chapter 17, bahagi ho nung sinasabi ng Panginoon para sa Kanyang mga alagad, prayer niya sa Kanyang mga alagad, sanctify them by the truth. Sabi ng Panginoon sa Kanyang panalangin. At sabi ng Panginoon, your word is truth. So the Word of God sanctifies us. Yes, maaari hindi tayo maging perfect sa buhay na ito, pero maaari nating ilaan ang buhay ho natin para maging kalugod-lugod sa Panginoon. Maiwasan ang lahat ng mga evil ways, ang lahat ng mga kasalanan. Sabi nga po ni D.L. Moody, the Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible. Yan. Hindi ho pwedeng magsama yan. Kung ikaw talaga yung buhay mo ay nasa Biblia, kumbaga, yung buhay mo ay inilalaan mo sa salita ng Panginoon, then malalayo ka sa kasalanan. Pero, kung ang buhay mo ay nasa kasalanan, malalayo ka sa salita ng Panginoon. At karanasan ho ng marami ho yan, at maring karanasan din po natin. Hindi ho tayo pwedeng makapamuhay na morally fit apart from the Word of God. And this is how important the Word of God is. Di ba? Tayo po ay hinango na ng Panginoon sa kasalanan. Tayo po ay inilipat na ng Diyos from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Kaya nga tayo mga anak na ng Diyos. Hindi na dapat ang pamumuhay natin ay pamumuhay sa kasalanan. Pero wala ho tayong power na makaalis sa pamumuhay sa kasalanan by ourselves. And that's why God equipped us with His Word. Meron nung salita ang Panginoon ay binigay sa atin that would keep us from sinning. Iyo ba? And so, He applied what He knew. Yun po yung moral benefit. Of course, nangyayari lang din po yun because He knew what is right. At yun po yung intellectual benefit ng salita ng Panginoon. He knew what is right.
And because of that, he applied what he knew, nagkakaroon po ng moral benefit, and that results in sanctified life. At alam niyo, ang outcome po niyan ay yung pangatlong point po natin. Dito sinasabi po ng psalmist, nagkakaroon po tayo ng emotional benefit. Psalm 103, 119, 103, 104. Basahin ko po ulit. Sabi dito, "How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Through your precepts I get understanding, therefore I hate every false way." Tingnan po natin, the psalmist began this section. Again, yung mem, yung letter in the Hebrew alphabet, itong section na ito ng Psalm 119. No? By the way, hindi ko nabanggit kanina, katumbas po nung mem. Kasi mababasa nyo sa umpisa nitong mga verses natin sa section. Meron pong mem. No? Again, yun po yung Hebrew alphabet. Ang katumbas po niyan sa atin sa English ay letter M lamang. No? So arrange that way, yun pong Psalm 119. At mapapansin natin, nag-uumpisa po yung psalmist sa pagsasabing, "Oh, how I love your law." At nagtatapos po siya dito sa section na ito, "I hate every false way." Makikita po natin yung dalawang emotions dito na in-express po ng psalmist. Yung pagmamahal at pagkapuot. Na nagpapakita lamang kung talagang mahal mo ang Panginoon, mahal mo ang salita niya, kinakailangan mong mapuot, kinakailangan mong magalit. Asan ka dapat magalit? Sabi dito, every false way. Lahat po ng mga hindi karapat-dapat sa Panginoon, nakaramdam siya ng ganon. At ito po yung emotional benefit. Alam niyo yun, na nararamdaman mo yung damdamin ng Diyos. Kung ano yung tingin ng Diyos sa kasalanan, ganun mo rin natitingnan yung kasalanan. Kaya nga, ito yung makakapag-alis sa atin. Doon po sa pamumuhay sa pagkakasala. Dahil nararamdaman natin yung puso ng Panginoon na naiinis siya, nagagaling siya sa kasalanan, He cannot tolerate sin. And therefore, dahil mahal natin ang salita ng Panginoon, tayo rin po, we hate every false way. So, he began that section by declaring his love for the Word of God, and he ends this section by expressing his hatred for every false way. So, ito yung mga emotions na ini-express po ng psalmist na makikita lamang po natin emotionally, he benefited from the Word of God. Kaya nga, minsan, kaya hindi ko tayo makaalis sa masamang pamumuhay. Kaya hindi tayo makaalis doon sa pamumuhay na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon kasi nagkakaroon tayo ng damdamin pa doon. Minamahal ho natin. Kumbaga, we love the pleasure that we get doon sa mga false ways na yun, sa mga evil ways, sa kasalanan. Pero kung mamahalin po natin ang Panginoon at mamahalin natin ang Kanyang salita, mararamdaman natin yung Kanyang damdamin at magagalit tayo sa kinagagalitan ng Panginoon. You cannot love without hating. Ang Diyos po ganun. Di ba? At yung hatred, of course, is not part of God's nature, but it is His reaction to anything that violates His holiness. And therefore, tayo po ng mga anak ng Panginoon na sinasabi nating naniniwala sa salita ng Diyos and we meditate on the Word of God, mararamdaman din po natin yung hatred na yun ng Diyos sa kasalanan, and we will never enjoy sin. Kahit na po, mayroon pong temporary pleasure na dinadala yung kasalanan na yan sa buhay natin, or every false way, or every evil way, alam nyo, hindi ho natin ito mamahalin. We will not embrace it because we are embracing the Word of God. And we feel what God feels about it. So emotionally speaking, the psalmist is right where he needed to be. He loves the Bible and it makes him hate yun pong wickedness. So our love for the God of the Word will make us treasure the Word of God. Kaya sabi sa 103, "How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth." Again, nais ko lamang pong ibalik yung tanong ko kanina. Do you really love? Do you really enjoy the Bible? Like the psalmist. No? Or binabasa lamang po natin ito out of duty? Pinapakinggan po natin ito out of duty? Is it
sweet to us, kagaya na sinasabi po ng psalmist na parang isang honey? Or is it a burden to us? Dahil sinasabi natin, ang dami kong kailangan baguhin sa buhay ko kapag sinunod ko yung salita ng Diyos. And sometimes yung iba, pinipili na lamang kung anong gusto nila sa salita ng Diyos. That is not loving God's Word. No? Alam niyo, ang bottom line ng lahat ng ito, if we love the Word of God, we do not only commit this to memory, we do not only read the Word of God, we do not only meditate on the Word of God, but we see to it that we will put the Word of God into practice. And speaking of addiction, maraming mga taong addict. At maraming pinagkakaadikan sa iba't ibang mga bagay. ang tendency ng mga tao ay maging addict. Addict sa mga bagay na nagugustuhan nila. Not necessarily sa drugs, not necessarily sa ibang mga bagay. Pero iba, addict na sa cellphone, addict sa panonood ng kay drama. Marami ho tayong pinagkakaadikan minsan, di ba? Addict sa pagkain yung iba. Addict sa pasyal. Maraming mga pinagkakaadikan. Tendency po natin maging addict, no? Pero alam niyo po, kung tayo rin lang ay maging addict na tayo sa salita ng Panginoon because it will bring us so much benefits. Di ba? And sabi nga po, God's Word keeps us from having many regrets. If our life is blessed with wisdom and understanding and moral uprightness because we have loved God's Word, alam nyo, magkakaroon tayo palagi ng positive perception dun sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin, kahit dun sa mga bagay na pinagdaanan po natin in the past. And kapag yung pong mga decision-making po natin sa buhay is guided by God's Word, tiyak po, hindi tayo magkakaroon ng mga pagsisisihan. We will not have many regrets. If any, hindi po magiging madami yung mga regrets po natin sa buhay. Hindi po natin sasabihin, sayang sana ganito ginawa ko, sayang sana hindi ganito ang ginawa ko. If your life is guided by the Word of God, then we will have few regrets. If ever we will have regrets in life. Kaya nga, the Bible for the psalmist was sweeter than the choicest food because it was keeping him from wrong life. And God's Word produces a satisfied life. Kaya nga sabi niya, there is nothing sweeter or better sa salita ng Panginoon. Ganun po yung mararanasan natin. There is really nothing sweeter and better kung alam po natin yung buhay po natin ay tama sa harapan ng Panginoon dahil tayo po ay talagang nakakaalam at nakakaunawa sa salita ng Panginoon. Sabi nga sa Psalm 19, verses 10 and 11, more to be desired are they than gold, yung salita ng Panginoon. Even much fine gold, sweeter also than honey and drippings of the honeycomb. Moreover, by them is your servant warned. In keeping them, there is great reward. In keeping them, there is great reward. So in closing, sinasabi ho natin, God's Word is eternal. It is firmly established in the heavens. And heaven and earth will pass away, but the Word of God will never pass away. Sinabi po ng Panginoon yan. But the Word of God is also personal. Ito po'y para sa atin. Binigay ng Diyos para sa atin. And this is so practical. And God's Word is given for our benefit. Kagaya po ng psalmist, we get the benefits by loving God's Word. And let that love become evident by having the discipline to meditate on the Word of God. And as we meditate on the Word of God, let us act wisely and with understanding by practicing the Word of God. Kung gagawin po natin ito, ang sabi po ng Joshua, chapter 1, verse 8, yung bandang huli po doon, for then you will make your way prosperous and then you will have good success. Sino po ang ayaw niyan? Lahat po tayo gusto natin yan. Especially as we start this new year. Gusto po natin na to
to make our way prosperous, and to have good success. God has revealed to us the secret. Let us love the Word of God. If you love the God of the Word, you will love the Word of God. And this is the challenge that we have, no? This morning, no, na meron po tayong pagkakataon para mahalin ang salita ng Panginoon. Pakita po natin ating pagmamahal sa pamamagitan ng pagdidili-dili, pagbubulay-bulay, at pagsasabuhay ng salita ng ating pong Panginoon. Tayo po ay okay, so that ends my message this morning. At this time, tayo po ay tutungo po sa pagbibigay. Mamaya na po tayo manalangin ulit. Gusto ko lamang pong basahin yung sinasabi po sa Psalm chapter 54, verse 6. Sabi po doon, I will sacrifice a freewill offering to you. I will praise you. I will praise your name, Lord, for it is good. Okay, so kung tayo po'y nakapaghulog na, well and good, pero kung hindi pa po, ay may chance pa rin po naman tayo mamaya. Again, bago po tayo lumabas, may mga boxes naman po na pwede po nating paglagyan ng ating po mga offering. And for those who are tuning in sa FB live streaming po natin, naifa-flash naman po dyan yung mga ways on how we can support the church sa pamamagitan po ng atin pong mga offering. Pero at this time, gusto ko lamang pong ipanalangin natin yung atin pong mga kaloob sa atin pong Panginoon. Panalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa mga blessings na inyo pong binibigay sa amin. Tunay nga po na anuman ang meron kami ay galing din po sa inyo. Hindi po dahil sa kami masipag lamang o masikap o kaya naman, Panginoon, ay may mga pinagkukunan. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay biyayang galing po sa inyo. Sa amin pong pagkakaloob sa inyo pong gawain, kinikilala po namin na ang lahat ng ito, Panginoon, ay pinagtiwala nyo lamang po sa amin. Gagamitin po namin ito para mas mapaunlad pa ang inyo pong gawain. Kaya nga, pagpalain nyo po ang bawat nagbigay sa umagang ito, Panginoon, at iyan nyo po na ang mga halaga o salapi na malilikom ay magamit lamang sa tamang kapamaraanan sa ikaluluwalhati ninyo, Panginoon, at sa pagpapalaganap ng inyo pong kaharian. Marami pong salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. This time, tayo rin po ay magwakas na sa atin pong pananalangin and sa atin pong benediction. Can I invite everyone to please rise? Tayo po tayo muli para po sa ating closing prayer. Nalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito, Panginoon. Muli kami ay pinaalalahanan ninyo tungkol po sa kahalagahan ng inyong pong salita. At dalangin po namin na kagaya po ng mga awit dito po sa Psalm 119, magkaroon din po kami ng damdamin para sa inyong salita. Ito po ay i-commit namin sa amin pong mga memory. Lord, na sa taon na ito, maging commitment po namin, Panginoon, na masigit pang basahin ang inyong mga salita. Pagbulay-bulayan ito, Panginoon, at anuman po ang aming matutunan ay maging daan, Panginoon, para ito po'y aming maisabuhay. Hayaan niyo po na lubusan naming makamtan ang pakinabang na nais niyo po naming makamtan mula po sa inyong mga salita na inyo pong ibinigay. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng pusong higit na nagmamahal para po sa salita ninyo na inyo pong ibinigay para sa amin. Sa umagang ito, Panginoon, before we end, we are also praying, Lord, sa amin pong mga kapatid na nagdiriwang ng kanila pong anibersaryo ng kasal. Lord, we are praying na kayo po ang siyang patuloy na magbubuklod sa kanilang pagmamahalan. Tulungan niyo po na maging matibay ang kanila pong pagsasamahan bilang mag-asawa. At ito po'y maging patotoo ng inyong kabutihan sa kanilang pamilya. We pray, Lord, na anuman po ang mga challenges ay kanila pong ma-overcome at ang inyong salita ang magiging kanilang gabay. Pagpalain niyo po ang lahat na nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang kasal sa buong isang linggong darating. Ganun din po, Panginoon, dinadalangin namin ang mga
magdiriwang din po ng kanilang mga kaarawan sa buong isang linggong darating. Salamat sa isang panibagong taon na dinadagdag niyo po sa kanilang buhay. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na kanila po nakamtan sa mga nakalipas na taon. At ayan niyo po, nagamitin nila ito bilang reference upang kayo ay pagtiwalaan sa panibagong taon na ito na inyo pong idinadagdag. Patuloy niyo po silang pagpapalain, hindi niyo po sila iiwanan at pababayaan, and that you would make their lives, Lord, more fruitful and more meaningful, Panginoon, sa panibagong taon na ibinibigay niyo po sa kanila. Maraming pong salamat sa buhay ng bawat isa sa kanila, Panginoon. And Lord, we are also praying sa bawat isa po sa aming mga kapatid. Nakakasama man namin dito sa physical gathering o hindi, Panginoon, we uphold them to you in our prayer right now. And we are asking, Lord, ano man po ang pinagdadaanan ng bawat isa, hayaan niyo po na maging evident ang inyo pong presensya sa kanila. Hayaan niyo po na mapagtagumpayan po nila that their faith would not fail, Panginoon, sa lahat ng mga challenges na kanila pong pinagdadaanan. That you would keep them, Panginoon, at hayaan niyo po, kagaya ng sinabi niyo sa inyong salita, you will not allow them to fall, Panginoon. You will keep them from falling, Panginoon, until the day of Christ Jesus. And that the good thing you have started in their lives will be brought to completion, Panginoon, until the day of your coming. Marami pong salamat, Panginoon. We cover them with the umbrella of your protection, Panginoon. Sa inyo po namin sila itinatalaga at ipinagpapasalamat ang buhay ng bawat isa sa aming mga kapatiran, nakakasama man namin o hindi sa mga panahon na ito. At hayaan niyo po na sa amin pong pagtatapos sa umagang ito ay makamtan din po namin ang benediction, ang inyo pong basbas ng pagpapala sa bawat isa po sa amin. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapag-aharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanyang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Palain po kayo ng Panginoon. Makakaupo po muna tayo para sa mga ilang announcement. Para po sa mga ilang announcement, again, sa mga nanonood po sa atin or kasama natin sa live, meron po tayong second service na at 10 a.m. po, starting na po siya today. So, kung meron po kayong kakilala na nais magsimba, makasama natin dito sa ating physical service, ating invite sila. And also, kindly save po natin sa ating calendar. This coming January 17 hanggang January 23, gaganapin po natin yung ating prayer and fasting. So, i-ready na po natin yung sarili natin para po sa ating prayer and fasting. And sa oras po nito, ating pong batiin yung mga nagdiriwang ng kanilang karawan sa linggong ito. Happy birthday po. And also, atin din pong batiin at awitan yung mga nagdiriwang po ng ating ng wedding anniversary sa linggong ito. Happy anniversary sa kasal mo. Tunay na pinagpala kayo ng Diyos. Sana'y dumami pa ang mga taon ng pagsasama ninyo. Happy anniversary po. So yun lamang po, dito na po nagtatapos ang ating pananambahan. See you again next Sunday. God bless us all.